Pagkabalik nga namin dito sa Palawan, naku talaga naman, tumambak talaga ang mga trabaho ko. Kaya naman pagkatapos namin mag-almusal, ay dali-dali na kaming umalis ng asawa ko para gawin ang mga bagay na dapat kong gawin ngayong araw. At ngayon nga, ipaalis na kami ng asawa ko at una nga namin gagawin ay bibisitahin namin ang site. Ang site kung saan nagpapatrabaho ako at nagpapagawa ng boarding house. Gusto ko kasi makita ang improvement kung gaano nakalaki ang nagawa nila. At dahil nga linggo ay day off nga ng mga workers, kaya walang nagtatrabaho sa ngayon. Pero nandito lang din around sa area ang mga workers dahil meron nga silang barracks dito. Sobrang na nga akong excited na matapos to, pero kailangan pa ng mahaba-habang panahon bago ito matapos. Malaking halaga pa nga ang kakailanganin dito bago matapos at syempre mahabang panahon pa. Pumasok nga ako dito sa loob kasi tinitingnan ko kung gaano kalaki ang magiging kwarto dito. Ang magiging disenyo kasi nito, nandito na lahat sa loob, ang toilet, ang iyong higaan, at saka syempre ang iyong kusina. Para nga siyang studio type. Kaya perfect ito para sa maliit lang na pamilya o kaya naman sa mga nagtatrabaho. Pwede rin siya sa mga estudyante na nag-aaral dito sa Puerto Princesa. Sana nga matapos ito bago mag-August kasi sa August kasi ay pasok na at sigurado ako maraming estudyante ang maghahanap ng boarding house. Pagkatapos nga namin bisitahin ang site ay dumiretso na nga kami sa isang mall para bumili ng electric fan. Dahil sa sobrang init ng panahon, talaga naman hindi namin kakayanan na walang electric fans doon sa aming living room. At dahil sa mansyon na nga kami nakatira, hala, pilingira. Kailangan namin ng mas maraming electric fan kaya bumili na nga ako ng 5 electric fan dito. Ang plano ko kasi bawat sulok ng living room namin ay lalagyan nga namin ng electric fan. Hindi na nga kami lipat ng electric fan dahil nga kapag kami ay pupunta doon sa kabilang bahagi ng aming living room ay kailangan namin bitbitin pa yung electric fan. Pero ngayon no more bitbit na dahil nga bawat sulok ay lalagyan ko na nga ng electric fan. Pagkatapos nga naming mamili ng electric fan ay dumiretso na nga kami sa Robinson. Hindi na nga ako nakakuha ng video dahil nagmamadali na kami. Nung nakaraang linggo kasi yung asawa ko nung habang nasa Robinson ay meron pala siyang nabangga na sasakyan habang nakapark. Kaya pumunta kami sa security office ng Robinson para ayusin nga. At yun nga, nagkasundo na nga lang kami na ipapaayos na lang yung sasakyan nila. Siyempre, responsableng citizen tayo. Hindi natin pwedeng pabayaan na lang ng ganun-ganun na lalo pat kasalanan namin. Pagkatapos namin sa Robinson ay umuwi na nga kami dito sa bahay dahil ikakabit na nga yung kurtina na pinatahi ko. Sakto nga pag-uwi namin ay nandoon na rin sila. Sabi ko ay salamat at walang masasayang na oras. Dapat kasi ngayon ay naghahanda na nga kami sa opening namin doon sa bago naming branch. Pero dahil nga sabi ko hindi pa tapos ang bahay ayusin, ay dito muna ako mag-i-stay ngayong linggo. Yan, si Ate Lolit po, siya yung nagtahi ng ating kurtina. Yan. Nandito yung kanyang company. Dahil malaki nga itong bahay, syempre madami din ang bintana. Sa kwarto pa lang namin ay meron ng 3. Tapos sa kwarto naman ng anak ko ay may 2 bintana at dito nga sa living room ay may 8 bintana. At lahat ng bintanang iyon ay lalagyan nga ngayon ng kurtina. Ngayon nga ay inilalatag na nga nila dito sa floor, parang pinagsasama-sama nila yung magkakapareho ang sukat para nga pagkabit nila hindi sila malito. Bali 3 patong nga ng kurtina ang ilalagay nila sa bawat bintana. Yung maroon na tassel ay dito nga yan ilalagay sa living room. Samantala ang gold tassel naman ay doon sa kwarto namin. Nakahanda na rin yung mga panali sa bawat gilid para mas lalong maganda tingnan yung kurtina. May mga dala na nga silang hagdanan para naman kapag medyo mataas ang bintana ay hindi sila mahihirapan. Bawat tao nga na Ate Lulit ay may kanya-kanya silang gawain. Nagtatanggal ng pole at mayroon din naglalagay ng hook. Mga 5 o 6 nga sila nagtatrabaho dito. Hindi ko na pala nabilang kung ilan sila. Ang una nga palang nilagay nila syempre itong kulay puti na may manipis na tela. Pagkatapos ay susundan nga nitong blackout curtain. Para maisabit nga nila itong blackout curtain ay kailangan nilang lagyan ng hook. At sa atin na nakamaroon nga ay siya yung na-assign dito sa paglalagay ng mga hook ng mga curtains. Alam nyo ba na nag-umpisa yata kami ng 11 o'clock tapos parang natapos kami ng mga 3 o'clock na ng hapon. Syempre, sa dami nga ng pagkakabitan, 3 layer pa nga itong ikakabit nila. Kaya talagang matagal talaga, maproseso kumbaga. Sabi nga ni Ate Lulit, kung 2 tao nga lang daw ang gagawa nito ay siguradong matatagalan. Kasi hindi lang naman ikakabit nila yan ng ganyan lang. Pagkatapos kabit ay iiwanan. Ang ginagawa nila kasi pagkatapos kabit ay talagang pinupulido nila yung mga tupi. Ganon, nakita ko talaga sa kanila na talagang maganda talaga yung kanilang trabaho. Pagkatapos kanilang mailagay ang second layer, ngayon naman ilalagay nila yung scallop. Ito na yung pinaka third layer at ito ang magbibigay ng ganda sa kurtina. Grabe no, kung gusto mo talaga ng elegant at magandang kurtina, ganito pala kadami ang ilalagay mo. At dahil birth month ko nga ay bibigyan ko ng 200 ang sino mang makakahula ng halaga ng aking kurtina. Kailangan exact amount ha para makuha niyo yung 200. Hala, sayang din yun ha, ilang kilong bigas din yun. Pasensya na kayo kung maliit lang yung aking ipamimigay ha, kasi syempre nagsisimula pa lang naman tayo sa vlogging. Hula-hula lang kayo, palay nyo, maswertehan nyo, diba? So ayan na nga guys, nakabit na yung pangatlong layer, diba? Ang ganda na niya. Pero
syempre, bibitinin ko kayo dahil sa susunod ko na ipapakita ang buong living room namin kapag ayos na talaga. Sa susunod ay ipapakita ko yung buong itsura ng aming living room kapag nailagay na namin lahat ng mga kortinang yan. So nakikita nyo ba si Kuya, inaayos talaga nila yung pagkakatupi ng kortina. Hindi lang basta nila inilalagay yan, talaga namang inaayos talaga nila para maganda talaga tingnan. Pagkatapos, ayan, pag-iipon-ipon nila dito sa gilid at itatali nila yan para talagang maganda siya tingnan. O, diba? Look at that! Very beautiful like me. Char. Pero alam nyo ba na inulit nila yan kasi kung mapapansin nyo, yung kulay green sa gilid ay hindi na masyadong ma-appreciate o hindi na siya masyadong makita. Kaya ang ginawa ay yung kulay green na lang ang ilalagay sa gitna. O, diba? Sayang, malapit na sana silang matapos dun sa isang bintana tapos inulit pa. Siyempre gusto nila na maganda rin yung kalalabasan ng kanilang ginagawa at yan na nga guys, o diba? Na-appreciate na yung kulay green na color. Ang ganda nyo, diba? Pak, may yummer. Dahil aalog-alog nga ang aming living room sa sobrang laki, ayan, nagdagdag naman ako ng iba pang gamit. Nagdagdag ako ng isang set na sofa at sa susunod nga na video ko ay papakita ko sa inyo kung paano namin ito inarrange. Ang tawag nga daw sa sofa na ito ay manilinya. Inday! Inday, ka nga dito. Yes, madam. Habang nag-arrange nga kami, ayun nga, nagkatuwaan kami dahil nga sabi nga namin sa sobrang gaganda ng mga gamit dito sa bahay ay parang madam na talaga ang dating ko. Pero hindi naman, parang lang naman, di ba? Pagbigyan nyo na lang ako dahil kahit Mother's Day, ganito ang aking ginawa. Sobrang busy, hindi ko talaga na-celebrate ang Mother's Day. Kasi nga gusto ko na matapos itong mga gawain ko dito sa bahay dahil nga magko-concentrate na ako sa pag-aayos doon sa tindahan sa bago naming branch. Ilang araw na lang kasi ay may mag-opening na nga kami doon sa aming bagong branch. So sa susunod nga pala na video ko ay ipapakita ko sa inyo yung buong itsura ng aking living room. So sa ngayon yan lang muna. At siya nga pala sa katapusan ay mamimili uli ako ng 5 katao na bibigyan ko ng tagwa 1K. Basta syempre follow nyo itong ating page at i-share itong ating video. Yun lang po at maraming salamat uli sa inyong panunood. So hanggang dyan na lang at ako'y maglilinis pa ng kwarto namin.